Ma'am, may pinaplano pong kasal si Sir Rafael dito sa hotel ninyo para sa ibang babae. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Nasa hotel room siya sa Singapore, nag-aayos ng mga dokumento para sa business meeting kinabukasan, nang dumating ang tawag mula kay Mr. Santos, ang general manager ng kanilang hotel sa Manila. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita, ang cellphone ay nanginginig sa kanyang kamay. Ma'am, nandyan pa po pa kayo? Anong sinabi mo? Nauutal niyang tanong, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ma'am, kanina pa po nagpa-reserve si Sir Rafael. Bukas na po ang kasal, 500 bisita, 100 mesa at lahat po ng bayarin ay nakacharge sa pangalan ninyo. Naramdaman ni Amara ang paghipot ng kanyang dibdib. Si Rafael, ang lalaking pinakasalan niya 6 na taon na ang nakararaan. Ang lalaking sinamahan niya sa hirap at ginhawa ay nagpaplano ng kasal sa ibang babae. Sa sarili niyang hotel, sa sarili niyang pangalan. Ma'am, naipadala ko na po sa inyo ang kopya ng mga reserbasyon at kontrata. Pakitingnan na lang po. Hindi na niya naintindihan ang kasunod na sinabi ni Mr. Santos. Ang mga salita ay nagmistulang malayang ugong sa kanyang tenga. Sige, salamat Mr. Santos. Ako na ang bahala. Pagkatapos ng tawag ay napatitig siya sa cellphone. Ilang segundo siyang hindi kumikibo, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Dahan-dahan niyang binuksan ang email na ipinadala ng general manager. Doon niya nakita ang mga litrato ng reserbasyon, ang ballroom na pamilyar sa kanya, ang bulwagan kung saan ginanap ang kanilang kasal 6 na taon na ang nakararaan. Ang parehong bulwagan na pinaghirapan niyang patayuin at palakihin mula sa isang maliit na negosyo ng kanyang mga magulang tungo sa isang 5-starang hotel sa Maynila. At ngayon, ang parehong bulwagan ay gagamitin para sa kasal ng kanyang asawa sa ibang babae. Nakita niya ang pangalan ng ikakasal, Rafael Villarreal at Sofia Ramirez. Kitang-kita ang bawat detalye. Ang mga bulaklak na puting rosas, ang mamahaling catering, ang string quartet na kanyang paborito. Lahat ay nakacharge sa kanyang credit card. Lahat ay ginamit ang kanyang pangalan. Ang kanyang pinaghirapan, ang kanyang tiwala, ang kanyang buhay, ginamit para sa pagkakanulo. Rafael? Bulong niya ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Mabilis ning dinyal ang numero ng kanyang asawa. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Walang sumasagot. Sa ika-4 na tawag ay diretsyo na sa voicemail. Rafael, kailangan kitang kausapin. Ngayon na. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pinipigilan ang mga luha. Hindi siya sumagot. Muli niyang tinawagan. Wala pa rin. Sa pang-6 na tawag ay napagtanto niyang sadyang hindi siya sinasagot ng kanyang asawa. Napatitig siya sa cellphone. Ang mga alaala ay biglang bumuhos sa kanyang isipan. Ang mga gabing hating gabi na umuuwi si Rafael na may dalang mga kwentong hindi tugma. Ang mga tawag na bigla na lang niyang ibinababa kapag siya ang sumasagot, ang mga business trip na walang kasamang paliwanag, ang mga credit card statement na may mga transaksyon na hindi niya kilala, mga restaurant, mga boutique, mga hotel na hindi nila pinupuntahan. Dati niyang binabalewala ang mga ito. Iniisip na masyado siyang selosa, masyadong nagdududa. Ngayon, lahat ng mga senyales ay bumubuhos sa kanyang alaala na parang mga palaso. Bobo ako. Bulong niya, ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Ang tanga-tanga ko. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang mga dokumento ay nakakalat sa sahig. Ang bawat piraso ng papel ay katibayan ng kanyang pagkabulag. 6 na taon ng pagmamahal, 6 na taon ng pagtitiwala, 6 na taon ng pagsasakripisyo. Lahat ay nabasag sa isang tawag sa telepon. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay na nag-iba sa kanyang loob. Ang pagkabigla ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, huminga ng malalim at tumayo. Hindi siya sira, hindi siya mahina. Siya si Amara de Leon, ang babaeng nagtayo ng isang hotel mula sa wala, ang babaeng humawak ng daan-daang empleyado, ang babaeng hindi natitinag sa anumang pagsubok sa negosyo. At ngayon, haharapin niya ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay.
Mabilis niyang kinuha ang kanyang laptop at nag-book ng earliest flight pa uwi ng Maynila. Habang nag-type, napansin niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi na dahil sa takot, sa galit, sa determinasyon. "Rafael!" Bulong niya habang sinisara ang laptop. "Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo." Tumingin siya sa bintana, ang mga ilaw ng Singapore ay kumikislap sa malayo. Bukas uuwi siya. Bukas magsisimula ang kanyang investigasyon. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang lahat ng sa kanya. Umaga sa Singapore. Ang alarm clock sa telepo ni Amara ay tumunog ng 6:00. Ngunit hindi na niya kailangan yon. Hindi siya nakatulog buong gabi. Nakatitig siya sa kisame ng hotel suite. Iniisip ang bawat detalye ng pag-uusap nila ng general manager kahapon. Ang boses nito, nanginginig at nag-aalangan habang binabanggit ang pangalan ni Rafael at ang isang babaeng nagngangalang Sofia. Hindi siya nag-aksa, yan ang oras. Pagkababa sa eroplano, dumiretso siya sa kanyang opisina sa halip na umuwi. Kailangan niyang tingnan ang lahat ng dokumento ng personal, hindi sa pamamagitan ng screen. Ang kanyang executive assistant na si Mia ay nagulat nang makita siyang pumasok ng 8:00 ng umaga, 2 araw bago ang nakatagdang pagbabalik. "Ma'am Amara, akala ko po ba sa Biyernes pa kayo?" Tanong ni Mia habang inaabot ang isang tasa ng kape. "Nagbago ang plano, may kailangan akong i-check." Hindi niya ipinaliwanag pa, hindi pa. Isinara ni Amara ang pinto ng kanyang opisina at binuksan ang computer. Ang sistema ng hotel ay nag-imbak ng lahat ng transaksyon, mga reserbasyon, kontrata ng supplier, mga bayarin. Simula noong nakaraang buwan, may mga hindi pangkaraniwang pagbabayad na nakacharge sa kanyang personal na account. Hindi niya ito napansin noon dahil abala siya sa pagpapatakbo ng hotel, nagtitiwala sa accounting department na may nagmomonitor. Pero ngayon, nakita niya na. 3 supplier ng catering, 2 florist, 1 string quartet at 1 event planner, lahat ay may mga kontratang may pirma ni Rafael. Ngunit ang mga pirma, tiningnan niya nagmabuti ang digital copies. May kakaiba sa mga ito. Ang kanyang pirma ay may maliit na pabilog na dulo sa letrang A. Ang kanyang buong pangalan na Amara Villarreal ay isinusulat niya ng tuloy-tuloy. Ngunit sa mga dokumentong ito, ang pirma ay A. De Leon lamang, at ang dulo ng A ay tuwid, hindi pabilog. Ang puso niya ay tumibok ng malakas. Hindi ito ang kanyang pirma. Kahit na siya ang nagmamay-ari ng hotel at karamihan ng mga ari-arian nila, ang pangalang Amara de Leon ay hindi na niya ginagamit simula nung ikasal sila ni Rafael. Ngunit narito ang mga kontrata, nakapirma sa pangalan ng kanyang pagkadalaga na parang may nagtangkang gumawa ng peking pirma. Binuksan niya ang susunod na file. Isang kasunduan sa pagbili ng lupa sa Tagaytay, isang property na hindi niya alam. Ang presyo? 12 milyon. Ang pera ay galing sa joint account nila ni Rafael, ang account na pinaglagakan ng kanyang mga kita mula sa hotel. At sa ibaba ng dokumento, muli, ang pirma na hindi niya sulat. Bumilis ang paghinga niya. Binuksan niya ang susunod at susunod pa. Mga loan application sa 2 bangko, nagkakahalaga ng kabuuang 30 milyong piso. Mga credit card na ginamit sa mga luxury store sa Hong Kong at Paris, lahat nakapangalan sa kanya. Lahat may pirma na hindi niya kilala. "Rafael!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay paos. "Anong ginawa mo?" Kumatok si Mia sa pinto. "Ma'am, may bisita po kayo. Sabi niya importante." "Sino?" Wala siyang nakaschedule na meeting. Ngunit bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng beige suit, may dalang leather briefcase. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit hindi nangangamba. "Amara," sabi ng babae, "matagal na tayong hindi nagkita." Si Ate Carmen Santos, kaibigan mula pa sa kolehiyo, isa sa mga pinakamagaling na abogado sa Maynila. Hindi sila masyadong nagkita nitong mga nakaraang taon dahil pareho silang abala sa kani-kanilang buhay. Ngunit hindi nagbago ang tiwala ni Amara sa kanya.
Carmen, bakit ka nandito? Hindi niya itinago ang gulat sa kanyang boses. May nagsabi sa akin na kailangan mo ako. Umupo si Carmen sa harap ng desk. At mukhang tama sila. Tiningnan niya ang computer screen ni Amara, ang mga dokumentong nakabukas. Yun ba ang sinasabi kong yon? Hindi sumagot si Amara. Sa halip, tumayo siya at isinara ang pinto ng kanyang opisina. Sinanyasan si Mia na huwag munang papasukin ang sinuman. Bumalik siya sa kanyang upuan at hinarap si Carmen. Paano mo nalaman? Tanong niya. Ang hotel ay may legal counsel. Si Ate Reyes, tama ba? Kaibigan ko siya. Kumuha si Carmen ng isang folder mula sa kanyang briefcase. Sinabi niya sa akin na may mga kakaibang dokumento na dumadaan sa inyong opisina. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya tinawagan niya ako. Binuksan ni Carmen ang folder. May mga kopya ng bank statements, mga email exchange, at isang medical certificate. Amara, may iba pa akong kailangan mong malaman, sabi ni Carmen. Ang kanyang boses ay naging seryoso. May isang babae, Sofia ang pangalan, at siya ay buntis. Nanlamig si Amara. Ang impormasyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na hampas. Buntis? 6 na buwan na, at ang ama... Huminto si Carmen. Tinitigan si Amara. Rafael. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalilipas nung sinabi ni Rafael na may business trip siya sa Cebu na nangangailangan ng mahabang panahon. 6 na buwan na ang nakalilipas nung nagsimula siyang umuwi ng huli na parating may dahilan. 6 na buwan. May plano siyang pakasalan siya, patuloy ni Carmen. Ngunit bago yon, kailangan niyang makuha ang lahat ng ari-arian mo. Ang hotel, ang bahay, ang mga investments, lahat ng nakapangalan sa'yo. Paano? Halos hindi marinig ang boses ni Amara. Sa pamamagitan ng mga peking pirma at mga loan na ito, itinuro ni Carmen ang mga dokumento. Kung magkakaroon ng malalaking utang sa pangalan mo at hindi mo kayang bayaran, mapipilitan kang ibenta ang mga ari-arian mo. At sino ang bibili? Ang mga tauhan ni Rafael syempre, sa mababang presyo. Ang galit ay dumaloy sa katawan ni Amara. Hindi takot, hindi lungkot, galit. Ang taong pinakasala niya, ang taong kasama niyang nagtayo ng lahat, ay plano palang nahawan siya. Hindi lamang ang kanyang pera, kundi ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad, ang kanyang buhay. May ebidensya ka ba? Tanong ni Amara, ang kanyang boses ay matatag. May sapat na upang magsimula, ngunit kailangan natin ang higit pa. Isinara ni Carmen ang folder. Kailangan nating malaman kung gaano kalalim ang kanyang ginawa. Sino ang mga kasabwat? Ano mga dokumento ang pinirmahan niya sa pangalan mo? Tumayo si Amara at naglakad patungo sa bintana. Ang Manila skyline ay nakaunat sa harap niya. Ang mga gusali ay tila walang pakialam sa kanyang pagbagsak. Ngunit hindi siya babagsak. Hindi ngayon. Gusto kong malaman ang lahat, sabi niya. Ang kanyang likod ay nakatayo ng tuwid. Bawat dokumento, bawat transaksyon, bawat kasinungalingan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong kasama niya sa plano na ito. Kaya ko yon, sabi ni Carmen. Ngunit kailangan kong malaman, handa ka na bang gawin ito? Ang laban na ito ay hindi magiging madali. Si Rafael ay may mga koneksyon, may pera, ang pera ay akin, puto ni Amara. Ang hotel ay akin. Ang lahat ng kanyang ginamit upang maging makapangyarihan ay galing sa akin. At na yon, kukunin ko ito pabalik. Bumalik siya sa kanyang desk at binuksan ang isang notebook. Saan tayo magsisimula? Mumiti si Carmen, ang unang ngiti mula nang pumasok siya. Gusto ko ang ganitong Amara, yung hindi susuko. Hindi na ako susuko, sabi ni Amara. Hindi na. Sa susunod na 2 oras, pinag-aralan nila ang mga dokumento ng magkasama. Si Carmen ay nagtala ng mga pangalan, mga numero, mga pattern. Si Amara ay nagbigay ng mga detalye tungkol sa mga gawin ni Rafael, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga business associates. Ang bawat impormasyon ay isang piraso ng puzzle at unti-unti nagsisimula ng mabuo ang larawan. Si Rafael ay may mga kasabwat. Ang kanyang pinsan na si Marco na nagmamay-ari ng isang construction company, siya ang malamang na tagapagpadala ng mga peking kontrata. Ang kanyang dating sekretarya na si Liza, na nagtatrabaho na ngayon sa isang real estate firm,
Siya ang maaaring nag-asikaso ng mga transaksyon sa lupa. At si Sofia mismo na nagtrabaho bilang events coordinator sa isang karibal na hotel, siya ang nagplano ng kasal. Ang kasal? Sabi ni Amara, ang kanyang boses ay malamig. Kailan ito? Sa 2 linggo, sagot ni Carmen. Sa isang resort sa Batangas, ngunit ang mga reserbasyon ay nakacharge sa pangalan mo, kaya kailangan mong pumunta sa kasal. O hindi bababasa, kailangan mong malaman ang lahat ng detalye. Tumawa si Amara, isang tuyot at walang saya na tawa. Si Rafael ay hindi lamang traidor, siya ay tanga. Iniimbita niya ako maging saksi sa kanyang sariling kasal. Hindi kanya iniimbita, itinuro ni Carmen. Iniimbita kanya magbayad. Ang katotohanan ay tumama kay Amara nang may bigat na halos hindi niya makayanan. Ang lahat ng ito, ang kasal, ang pagbubuntis, ang mga utang, ay bahagi ng isang plano upang sirain siya. Hindi lamang ang kanyang kasal, kundi ang kanyang buong buhay. Gusto ko makipagkita sa kanya, sabi ni Amara. Na yon? Amara, huwag kang magmadali. Hindi ako magmamadali. Gusto ko lamang makita ang kanyang mukha kapag nalaman niyang alam ko na. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Ngunit hindi pa ngayon. Kailangan kong maghanda. Kailangan kong malaman ang lahat upang kapag nagkaharap kami, ako ang may hawak ng lahat ng baraha. Isinara ni Carmen ang kanyang briefcase. Tatawagan kita bukas. May kakilala akong forensic accountant na makakatulong sa atin na i-analyze ang lahat ng financial records. At may investigator din ako na maaaring mag-follow sa mga galaw ni Rafael. Gawin mo, sabi ni Amara. Gastusan mo kung ano ang kailangan. Sabihin mo sa akin kung magkano ang babayaran ko. Hindi mo kailangan magbayad, numiti si Carmen. Utang ko sa iyo ito. Nung panahong wala akong pera para sa bar exam, ikaw ang nagpahiram sa akin. Hindi ko nakalimutan yon. Naalala ni Amara. 10 taon na ang nakalilipas, si Carmen ay nag-aaral para sa bar exam at walang sapat na pera para sa review center. Si Amara na bagong kasal pa lamang at may magandang trabaho sa hotel, ay nag-abot ng check ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam na yon ang dahilan kung bakit ka nandito, sabi ni Amara. Hindi lamang yon, sabi ni Carmen. Nandito ako dahil kaibigan kita, at dahil alam kong hindi mo deserve ang ginagawa sa iyo ng taong yon. Ang mga salita ni Carmen ay nagpadama kay Amara ng isang bagay na hindi niya naramdaman simula nang malaman niya ang katotohanan, ang suporta. Hindi siya nag-iisa. Pagkatapos umalis ni Carmen, bumalik si Amara sa kanyang computer. Binuksan niya ang kanyang email at nag-type ng mensahe sa kanyang bank manager, humihingi ng kumpletong record ng lahat ng transaksyon sa kanyang mga account. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang abogado sa korporasyon upang humingi ng lista ng lahat ng kontrata na pinirmahan ng hotel sa nakaraang taon. Ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa katotohanan. Ang bawat dokumento ay isang patunay ng pagtataksil. Ngunit sa bawat piraso ng ebidensya, lumalakas ang kanyang determinasyon. Bandang 11:00 ng gabi, nakatanggap siya ng text mula kay Rafael. Umuwi ka na ba? Namiss kita. Tiningnan niya ang mensahe, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Namiss kita. Ang taong nagpaplano ng kanyang pagkawasak ay nagsasabing namiss niya siya. Ang taong may buntis na kabit ay nagpapanggap na isang mapagmahal na asawa. Hindi siya sumagot. Sa halip, pinuksan niya ang kanyang notebook at isinulat ang unang pangalan sa kanyang listahan. Rafael Villarreal. Sa ibaba nito, isinulat niya, "Hindi na ako magpapalamang." Isinara niya ang notebook at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa malayo, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim. Sa loob niya may apoy na naglalagablab. Ang apoy ng galit, ng determinasyon, ng isang babaeng nagpasya na ipaglaban ang kanyang sarili. Hindi siya matutulog ngayong gabi. Marami pang kailangang gawin. Ngunit sa unang pagkakataon, simula nang matanggap niya ang nakamamatay na tawag, alam niya ng eksakto kung ano ang gagawin. Hindi siya magpapaloko. Hindi na muli.
Umagana nang matapos si Amara sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Hindi siya nakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mga planong pumipintig sa kanyang utak. Nakaupo siya sa harap ng salamin, walang makeup, buhok na nakatali ng maluwag. Sa unang pagkakataon sa mga nagdaang araw, hindi siya tumingin sa refleksyon niya na parang estrangyo. Tumunog ang phone niya. Isang mensahe mula kay Ate Carmen Santos. Nasa lobby na ako. May dala akong kape at masamang balita. Pwede ba akong umakyat? Umiti si Amara ng pilit. Masamang balita na naman? Bulong niya sa sarili bago nag-type ng sagot. Sige, akyat ka na. Pagkabukas ng pinto, sinalubong siya ni Carmen ng isang paper cup ng kape at ng isang ngiting may halong pagod. Naka-power suit ang abogado. Bit-bit ang isang leather bag na tila punong-puno ng dokumento. Alam kong hindi ka pa nakakapag-almusal, sabi ni Carmen habang pumapasok. Kaya kape muna tayo bago ang digmaan. Gera pala ito? Tanong ni Amara habang isinasara ang pinto. Oo, at kailangan mong maging handa. Umupo si Carmen sa sofa at inilabas ang mga papel mula sa bag. Na-check ko ang lahat ng dokumento na ibinigay mo. Mas malala pa pala sa inaakala natin. Dumilim ang mukha ni Amara. Naupo siya sa harap ng abogado, hinawakan ng kape, pero hindi ito iniinom. Gaano kalala? Si Rafael ay may utang na halos 30 milyon sa 2 bangko. At may isa pa, isang private lender na hindi ko pa nakikilala. Ang collateral? Ang shares mo sa hotel. Napasinghap si Amara. Paano niya nagawa yon? Hindi ko pinirmahan ng kahit ano. Hindi mo kailangan. May kapangyarihan siya bilang asawa mo at may mga peking pirma ka na gaya ng sinabi mo ay ginawa niya. Inilabas ni Carmen ang isang dokumento. Ito ang pinaka nakakabahala. May affidavit si Sofia na nagsasabing ikaw ang pumirma sa lahat ng mga transaksyon. Na ikak-ang may kontrol sa pera. At si Rafael ay biktima lamang ng iyong kapabayaan. Napatayo si Amara. Nanginginig ang mga kamay. Sinisisi niya ako? Sa sarili niyang kasalanan? Ganito ang laro niya, Amara. Gusto niyang ikaw ang maging masama sa paningin ng lahat, lalo na sa pamilya niya. Kung siya ang biktima, mas madali siya makalimot sa kasal at mas madali niyang makuha ang kalahati ng lahat ng pag-aari mo. Tumalikod si Amara. Tumingin sa bintana. Ang Maynila ay abala sa ibaba, mga sasakyang nagmamadali, mga taong may kanya-kanyang problema. Ngunit narito siya, sa tuktok ng kanyang sariling mundo at may taong nagtatangkang agawin ang lahat. Hindi ko siya hahayaang manalo, sabi niya, pumipintig ang boses. Ano ang plano natin? Bumukas ang laptop ni Carmen. Una, kailangan nating tipunin ang lahat ng ebidensya, mga bank statement, mga kontrata, mga email, mga text message. Pangalawa, kailangan nating hanapin ang private lender na yon. Kung makukuha natin siya bilang testigo, masisira ang depensa ni Rafael. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, kailangan nating ilantatsyo sa harap ng kanyang pamilya. Napalingon si Amara. Ang pamilya Villarreal? Bakit? Dahil si Don Emilio ang may hawak ng kapangyarihan sa pamilya. Kung malalaman niya ang ginawa ng anak niya, ang mga peking pirma, ang mga utang, ang kabit, mawawala ng suporta si Rafael. At kung wala siyang suporta ng pamilya, wala siyang laban. Pero matanda na si Don Emilio, baka hindi niya kayanin ang ganitong balita. Numiti si Carmen ng may pag-unawa. Alam kong iniisip mo ang kapakanan niya, ngunit isipin mo, kung hindi natin sasabihin sa kanya, si Rafael ang magkukwento. At alam nating hindi katotohanan ang kukwentuhin niya. Mas mabuti nang manggaling sa atin ang totoo. Tumango si Amara, kahit mabigat ang pakiramdam niya. Kailangan natin gagawin? Kailangan nating mag-ipon muna ng sapat na ebidensya. Bigyan mo ako ng 3 araw. Tumayo si Carmen at inilapag ang kanyang card sa mesa. Samantala may gagawin ka. Kailangan mong kunin ang lahat ng personal mong dokumento. Birth certificate, passport, mga titulo ng sasakyan, at ang deed of sale ng hotel.
Itago mo ang mga ito sa isang lugar na hindi niya mahahanap. Gagawin ko, sabi ni Amara, matatag ang boses. Bago pa man makaalis si Carmen, tumunog ang phone ni Amara. Nakita niya ang pangalan sa screen, Rafael, at biglang nanigas ang katawan niya. Sagutin mo, bulong ni Carmen. Pero huwag mong ipakita na may alam ka. Kinuha ni Amara ang tawag, pinipilit na kalmado ang boses. Rafael? Bakit ka tumatawag? Nasaan ka? Ang boses ni Rafael ay matalim, nag-aakusa. Tumawag ako sa hotel. Sabi nila hindi ka pa pumapasok. 3 araw kang wala. Saan ka nagpunta? May inasikaso akong personal na bagay. Sagot niya. Pinipigilan ang panging inig. Bakit? May problema ba? Personal na bagay? Amara, alam kong may pinagkakabalahan ka. Huwag mo akong lokohin. May pagbabanta sa tono niya. Alam ko ang tungkol sa mga dokumento. Alam kong kinuha mo ang mga ito mula sa opisina. Nanlamig ang dugo ni Amara. Paano niya nalaman? Pero hindi siya nagpatalo. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Kailangan ko nang pumasok. Makakausap kita mamaya. Bago pa siya makapagsalita pa, pinabana niya ang tawag. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahawakan ang phone. Amara? Nag-aalala ang boses ni Carmen. Ano ang sinabi niya? Alam niya, bulong ni Amara. Alam niyang kinuha ko ang mga dokumento. Umupo si Carmen sa tabi niya. Hinawakan ang kamay nito. Kung alam niya, mas delikado ang sitwasyon. Kailangan nating bilisan ang plano. Paano? Kung alam niyang may alam ako, maaari niyang sirain ang lahat ng ebidensya bago pa natin makalap. Tumingin si Carmen sa kanya seryoso. Kaya kailangan nating kumilos ngayon. Hindi bukas. Hindi sa 3 araw. Ngayon. Tumango si Amara. Pinipilit ang sarili na huminga ng malalim. Sige, anong gagawin natin? Una, kunin natin ang lahat ng dokumento mo. Pangalawa, hahanapin natin ang private lender. At pangatlo, tumigil si Carmen, tinitimbang ang mga salita. Kailangan nating iharap si Rafael sa kanyang pamilya. Hindi sa susunod na linggo, sa susunod na araw. Bukas? Nagulat si Amara. Napakatagal na panahon ang hinihingi mo para mag-ipon ng ebidensya. Paano natin ito gagawin sa isang araw? May kilala akong investigator. Mabilis siyang kumilos. At ikaw, may access ka sa lahat ng bank accounts nyo? Kailangan kong makuha ang mga statement ng hindi bababa sa 2 taon. Kung may access ka online, mas mabilis. Tumango si Amara. May access ako, lahat ng accounts ay nakalink sa email ko. Gawin mo na ngayon. I-print mo ang lahat, i-save sa cloud at magpadala ng kopya sa akin. Tumayo si Carmen at inayos ang kanyang bag. Samantala, hahanapin ko ang private lender. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Tumango si Amara at sinamahan si Carmen sa pinto. Bago pa man makaalis ang abogado, lumingon nito. Amara, alam ko mahirap ito, ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Numiti si Amara ng pilit. Salamat, Carmen. Pagkasara ng pinto, tumalikod si Amara at tumingin sa kanyang laptop. Binuksan niya ito, daliri na mabilis na nagtatype ng password. Sa loob ng ilang minuto, nakabukas na niya ang online banking. Nakita niya ang mga account, ang joint account nila ni Rafael, ang personal account niya at ang business account ng hotel. Napansin niya ang isang bagay. May mga transaksyon na hindi niya nakikilala. Mga malalaking halaga. 500,000, 1,000,000, 2,000,000 na inililipat sa isang account na may pangalang hindi niya alam. Sofia M. Villarreal. Binasa niya ng malakas. Villarreal? Ginamit na niyang apelyido ni Rafael? Napuno ng galit ang dibdib niya. Hindi lang siya niloloko ni Rafael. Ginagawa na niyang tanga ang lahat. Ang babaeng yon, si Sofia, ay ginagamit na ang pangalan ng pamilya Villarreal habang siya ang legal na asawa ay iniwan sa dilim. Kumuha siya ng screenshot ng lahat, inilipat sa isang USB drive at nagpadala ng kopya kay Carmen.
Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang email at sinimulang i-download ang lahat ng bank statements mula sa nakaraang 2 taon. Ilang oras ang inabot nito, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat pahinang na iprint, mas lumalim ang kanyang determinasyon. Bandang tanghali, tumawag si Carmen. Nahanap ko ang private lender, sabi niya, mabilis ang pagsasalita. Isang ati Ramon Villanueva, dating abogado, na yon nagpapatakbo ng lending business. Siya ang nagpapautang kay Rafael. Ati Villanueva? Kilala ko siya. Dating kasamahan siya ng ama ni Rafael. Eksakto. Kaya naman siguro pinagkakatiwalaan siya ni Rafael. Ngunit may problema. Sabi niya hindi niya ibibigay ang impormasyon tungkol sa utang ni Rafael nang walang court order. Kailangan nating mag-file ng case bago natin makuha ang mga dokumento. Mag-file ng case? Ibig sabihin magsisimula na tayo ng legal na proseso? Oo. Ngunit bago tayo mag-file, kailangan nating iharap si Rafael sa kanyang pamilya. Kung malalaan ni Don Emilio ang lahat ng ito, mas madali nating makukuha ang suporta niya sa kaso. Tumango si Amara, kahit hindi siya nakikita ni Carmen. Kailan nating gagawin? Bukas ng gabi, may hapunan ang pamilya Villarreal sa kanilang bahay tuwing linggo. Kung pupunta tayo doon, makakausap natin si Don Emilio ng harapan. Bukas na bukas? Napahinga si Amara ng malalim. Ang bilis naman. Kailangan nating kumilos bago pa sirain ni Rafael ang mga ebidensya. Alam mo na, alam niyang may alam ka. Kung maghihintay pa tayo, baka mawala ang lahat. Tumango si Amara. Pinipilit ang sarili na maging matatag. Sige, bukas ng gabi. Ngunit kailangan kong maghanda. Gawin mo. Samantala ako na ang bahala sa iba. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Pagkatapos ng tawag, naupo si Amara sa harap ng kanyang laptop. Tinitigan ang mga dokumentong nakalatag sa mesa. Mga bank statement, mga screenshot, mga kontrata, mga email. Lahat ng ito ay mga piraso ng isang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingang itinayo ni Rafael sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ang kanyang notebook at nagsimulang magsulat. Hindi na siya natatakot. Sa halip, may kakaibang kalmado sa kanyang dibdib. Ang kalmado ng isang taong alam na ang gagawin. Bukas ng gabi, bulong niya. Sa harap ng pamilya Villarreal, ilalantad ko ang lahat. Tumingin siya sa orasan. 11 oras na lang bago ang hapunan. 11 oras upang maghanda, upang tipunin ang lahat ng ebidensya, upang tiyakin na handa siya. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-ayos ng mga dokumento. Bawat pahina, bawat screenshot, bawat email, inilagay niya ang lahat sa isang folder na may label na Evidence. Sa ilalim nito, isinulat niya ang petsa ng bukas. Hindi siya matutulog ngayong gabi. Marami pang kailangang gawin. Ngunit sa unang pagkakataon, simula nang matanggap niya ang nakamamatay na tawag, alam niya ng eksakto kung ano ang gagawin. Bukas ng gabi, haharapin niya si Rafael at ang kanyang pamilya. At doon, sa harap ng lahat, ilalantad niya katotohanan. Ang umaga ay dumating ng walang awa. Hindi nakatulog si Amara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang kalmado na bumabalot sa kanya. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang folder na may label na evidence. Ang mga daliri ay marahan na dumadaan sa mga sulok ng papel. Ang bawat dokumento ay may kwento. Ang bawat screenshot ay may sakit. Ngunit sa umagang ito, hindi na sila mga alaala ng pagtataksil. Sandata na sila. Tumunog ang phone niya. Si Ate Carmen. Handa ka na ba? Tanong ng abogado. Hindi ko alam kung handa, sagot ni Amara. Ang boses ay tahimik pero matatag. Pero kailangan kong maging handa. Wala nang atrasan. Ganon ang gusto kong marinig. Nasa lobby ako ng hotel mo. Susunduin kita sa 6:00. May kontrata pa tayong kailangang i-review bago tayo pumunta sa bahay ng mga Villarreal. Hindi ba't sa restaurant tayo nag-usap na magkikita? Nagbago ang plano. Mas ligtas na mag-usap tayo sa neutral na lugar.
At gusto kong makita mo ang huling ebidensya bago natin harapin ang mga yon. May isang segundo siyang nag-alinlangan. Ang pamilya Villarreal, ang mga taong tinuring niyang pangalawang magulang sa loob ng 5 taon, hindi niya alam kung paano sila haharapin. Ngunit may isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Ang pangangailangang ipagtanggol ang sarili. Sige, sabi niya. Bababa na ako. Sa lobby, nakaupo si Carmen sa isang sulok na may dalang leather briefcase. Nang makita si Amara, tumayo ito at mumiti. Isang ngiti na hindi masaya, ngunit puno ng tiwala. May nahanap akong interesante, sabi ni Carmen habang inilalabas ang isang folder. Ang account ni Sofia sa bangko. Hindi lang siya tumatanggap ng pera mula kay Rafael. May sarili siyang negosyo na itinayo gamit ang pangalan mo. Napalunok si Amara. Anong ibig mong sabihin? Kumuha siya ng loan gamit ang hotel mo bilang collateral. Ang bank manager na nag-approve ay kaibigan ng ama ni Rafael. Hindi ko alam kung paano nila ito ginawa, pero nandito ang lahat ng papel. Tiningnan ni Amara ang mga dokumento. Ang pangalan niya ay nasa bawat pahina. Ang kanyang pirma na hindi niya kailanman nilagdaan. Ang kanyang mukha na hindi niya kailanman nakaharap sa bangko na yon. Peke ang pirma ko, bulong niya. Oo, at ito ang magiging pinakamalakas na ebidensya natin. Ang paggamit ng pangalan mo para sa loan na hindi mo alam, yan ay hindi lamang pandarayo. Yan ay pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Kumunot ang no ni Amara. Paano nila nakuha ang pirma ko? Si Rafael. Sa loob ng 5 taon, may access siya sa lahat ng dokumento mo. Ang mga resibo, ang mga kontrata, ang mga business permit, lahat ng yon ay may pirma mo. Sapat na yan para gayahin. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang dibdib. Hindi galit. Hindi pa. Sa pagkakataong ito ay pagkilala. Sa loob ng 5 taon, hindi niya nakita ang mga palatandaan. Hindi niya nakita ang mga kasinungalingan na nakabalat sa mga ngiti at halik. Kailangan kong itanong sa sarili ko, sabi niya. Ang boses ay pumapasok sa isang bulong. Paano ko hindi nakita ang lahat ng ito? Hinawakan ni Carmen ang kamay niya. Hindi mo kasalanan na nagtiwala ka. Hindi mo kasalanan na minahal mo siya. Ang kasalanan niya, ang kasalanan nila, ay ang pag-abuso sa tiwala na yon. Tumango si Amara. Dahan-dahan, pinilit niyang huminga ng malalim. Ano ang susunod na gagawin natin? May 2 tayong pagpipilian, sabi ni Carmen. Una, pumunta tayo sa bahay ng mga Villarreal at harapin sila gamit ang lahat ng ito. Pangalawa, dumiretso tayo sa korte at magsampa ng kaso nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Isang gabi lang ang nakalipas, sinabi mo na kailangan nating harapin ang pamilya? Oo, pero pagkatapos kong makita ang loan documents, napaisip ako. Kung may kakayahan silang gumawa nito, kung kaya nilang pekein ang pirma mo, hindi natin alam kung ano pa ang kaya nilang gawin. Tiningnan ni Amara ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma, ginamit laban sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya magiging biktima. Pumunta tayo sa bahay ng mga Villarreal, sabi niya. Sigurado ka? Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Kung hindi natin sila haharapin ngayon, habang hawak natin ang lahat ng ebidensya, bibigyan natin sila ng pagkakataong magtago. At hindi ko yon papayagan. Tumango si Carmen. Sige, pero may kondisyon. Kapag nagalit sila, kapag sinubukan nilang takutin ka, hindi ka nagsasalita. Ako ang bahala. Ikaw ang magpapakita ng ebidensya. Ako ang magsasalita. Bakit? Dahil kapag ikaw ang nagsalita, mararamdaman nila ang sakit mo. At ang sakit ay maaring gamitin laban sa'yo. Kailangan mo maging kalmado. Kailangan mo maging makina. Napangiti si Amara, isang mapait na ngiti. Makina. Ganun ba ang kailangan kong maging? Sa gabing ito, oo. Bukas, pwede ka na maging tao muli. Pero ngayong gabi, kailangan mo maging matigas. Tumango si Amara. Inilagay niya ang lahat ng dokumento sa kanyang bag, isinara ito ng mariin at tumayo. Handa na ako.
Ang bahay ng mga Villarreal ay hindi nagbago. Ang malaking gate, ang mga hardin na maingat na inaalagaan, ang mga ilaw na mainit na bumabati sa mga bisita. Lahat ay pamilyar. Ngunit sa gabing ito, ang pamilyaridad ay hindi nagdulot ng ginhawa. Sa halip, ito ay parang isang maskara na malapit ng matanggal. Tumigil ang sasakyan sa harap ng gate. Bumaba si Amara, kasunod si Carmen. Naramdaman niya ang mga mata ng security guard na sumusunod sa kanya. Kilala siya nito. Pero may pag-aalinlangan sa mga mata nito. Magandang gabi, Ma'am Amara, sabi ng guard. Hindi po namin alam na darating kayo. Hindi nila kailangang malaman, sagot niya. Ang boses ay kalmado. Buksan mo ang gate. Nag-alinlangan ang guard, ngunit sumunod. Ang gate ay bumukas ng mabagal na parang nag-aatubiling payagan silang pumasok. Sa loob, nakaupo ang pamilya Villarreal sa sala. Si Don Emilio ay nasa kanyang armchair, hawak ang isang baso ng brandy. Si Elena ay nasa sofa, may hawak na libro na hindi niya binabasa. At sa gitna ng lahat, si Rafael. Nang makita si Amara, tumayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa paggagulat, tungo sa pagkukunyari at pagkatapos ay sa isang pilit na ngiti. Amara, sabi niya, ang boses ay magiliw. Hindi mo sinabing darating ka. Hindi ko alam na kailangan kong magpaalam sa sarili kong bahay, sagot ni Amara, ang boses ay matatag. Nagkatinginan ang mga magulang ni Rafael. Si Don Emilio ay naglagay ng kanyang baso at tumingin kay Amara nang may pagtataka. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Bakit ka nandito nung wala kang pasabi? Umupo si Amara sa harap nila, inilapag ang kanyang bag sa mesa. Hindi siya nagmamadali, ang bawat kilos ay sinadya. Don Emilio, Elena, simula niya. Sa loob ng 5 taon, itinuring ko kayong pamilya. Minahal ko kayo. Iginagalang ko kayo at naniniwala ako na mahal din ninyo ako. Siyempre naman, anak, sabi ni Elena, ang boses ay may pag-aalala. Bakit mo ito itinatanong? Dahil kailangan kong ipakita sa inyo ang isang bagay. Binuksan niya ang bag, inilabas niya ang folder na may label na Evidence. Inilagay niya ito sa mesa, binuksan ito, at nagsimulang maglabas ng mga papel. Alamin niyo ba na si Rafael ay may kabit? Tanong niya. Ang boses ay kalmado. Natahimik ang lahat. Si Rafael ay namutla. Si Don Emilio ay tumingin sa kanyang anak, ang mga mata ay nanlalaki. Ano? Bulong ni Elena. May kabit si Rafael. Ulit ni Amara. Isang babae na nagngangalang Sofia, 28 taong gulang. At alamin niyo ba kung saan niya itinatago ang relasyon na yon? Hindi sumagot ang sinuman. Sa hotel ko, sabi ni Amara. Sa sarili kong hotel. Ang hotel na itinayo ko gamit ang sarili kong pera. Ang hotel na pinaghirapan ko. Doon niya itinatago ang kanyang kabit. Inilabas niya ang mga screenshot ng mga transaksyon, ang mga resibo, ang mga email. Narito ang mga ebidensya, patuloy niya. Ang mga paglilipat ng pera mula sa account ni Rafael papunta kay Sofia. Ang mga pag-book ng kwarto sa hotel, lahat sa ilalim ng pangalan niya. Ang mga plano para sa kasal na dapat nilang idao sa susunod na buwan. Teka. Putong ni Rafael. Ang boses ay nanginginig. Amara, huwag kang maniwala sa mga dokumento yan. Peke ang mga yan. May nagplano laban sa akin. Peke? Tumayo si Carmen. Ang kanyang presensya ay bigla at matindi. Ako si Ate Carmen Santos, ang abogado ni Amara. At masasabi kong hindi peke ang mga dokumento yan. A-verify natin sa bangko, sa hotel, at sa mga email server. Lahat ng yan ay may digital footprint. Abogado? Namutla si Rafael. Bakit may abogado ka? Dahil kailangan ko ng proteksyon, sagot ni Amara. Proteksyon mula sa iyo. Inilabas niya ang huling dokumento, ang loan agreement. At ito ang pinakamaluba, sabi niya. May loan na kinuha sa bangko gamit ang hotel ko bilang collateral. Ang pirma ko, na hindi ko kailanman nilagdaan. Ang pangalan ko, na ginamit ng walang pahintulot ko. At alam ninyo kung sino ang nag-approve nito?
isang kaibigan ng ama ni Rafael. Tiningnan ni Don Emilio ang kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng paggagalit. Rafael, sabi niya, ang boses ay mababa at nagbabanta. Ano itong sinasabi niya? Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Tumahimik ka! Sigaw ni Don Emilio. Bumaling siya kay Amara. Ang mga mata ay puno ng sakit. Amara, anak. Totoo ba ang lahat ng ito? Oo, Don Emilio. Lahat ng ito ay totoo at may higit pa. Inilabas niya ang mga larawan. Mga larawan ni Rafael at Sofia na magkasama. Ang mga larawan ng kanilang mga text message. Ang mga larawan ng kanilang mga plano para sa kasal. Ang kabit niya ay buntis, sabi ni Amara. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa unang pagkakataon. At ginamit niya ito para pilitin akong umalis sa sarili kong bahay. Para pilitin akong pumirma ng waiver ng mga karapatan ko. Umupo si Elena. Ang mga kamay ay nanginginig. Rafael, paano mo nagawa ito? Paano mo nagawa ito sa asawa mo? Nanay, hindi mo naiintindihan. Hindi ko kailangan intindihin ang anuman. Sigaw ni Elena. Ang anak kong lalaki, ang lalaking pinalaki ko, ay hindi gagawa ng ganito. Hindi siya magnanakaw ng pirma ng asawa niya. Hindi siya magkakait ng kabit sa sarili niyang hotel. Elena, sabi ni Don Emilio. Ang boses ay puno ng pagod. Kailangan nating harapin ang katotohanan. Ang anak natin ay nagkamali. Hindi lamang nagkamali, nagkasala. Tatay, pakinggan mo ako, tumahimik ka! Mula siyang sigaw ni Don Emilio. Sa loob ng 5 taon, pinakita sa atin ni Amara ang kanyang pagmamahal, ang kanyang paggalang, ang kanyang katapatan. At ngayon, ito ang ginawa mo? Ito ang pagtataksyo na itinago mo? Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Hindi mo alam? Tumawa si Don Emilio, isang mapait na tawa. Hindi mo alam kung paano ka naggait ng kabit? Hindi mo alam kung paano ka nagplano ng kasal sa ibang babae habang may asawa ka? Rafael, hindi ka bata. Hindi ka tanga. Alam mo ang ginagawa mo? Tumingin si Rafael kay Amara. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Amara, pakiusap. Pwede ba tayo mag-usap ng pribado? Pwede ba nating ayusin ito? Wala nang maayos, Rafael. Sagot ni Amara, ang boses ay kalmado. Wala nang maayos. Pero mahal kita. Hindi mo ako mahal, putol niya. Kung minahal mo ako, hindi mo gagawin ang lahat ng ito. Kung minahal mo ako, hindi mo gagamitin ang pangalan ko para sa mga kasinungalingan. Kung minahal mo ako, hindi mo ako ipagpapalit sa isang babaeng hindi ko kilala. Amara, sa loob ng 5 taon, ibinigay ko sa iyo ang lahat, patuloy niya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Ang aking tiwala, ang aking pagmamahal, ang aking sakripisyo. At ano ang ibinigay mo sa akin? Mga kasinungalingan, mga lihim, pagtataksil. Lumapit siya sa mesa, inilabas ang huling dokumento, ang waiver. At ito ang huling kahihiyan, sabi niya. Ang waiver na ito, ang dokumento na pumipilit sa akin na isuko ang lahat ng karapatan ko sa hotel. Ang dokumento na dapat kong pirmahan para mapalaya ka. Alam mo ba kung anong sinabi mo sa akin nung huling beses na pinag-usapan natin ito? Hindi sumagot si Rafael. Sinabi mo na yon ang pinakamabuti para sa akin, na yon ang pinakamabuti para sa ating pamilya, na kailangan ko magtiwala sa iyo. Napangiti siya ng mapait. At ako, tanga, halos pirmahan ko na ito. Amara, hindi ko alam. Hindi mo alam? Tumawa siya. Isang tawa na walang saya. Rafael, alam mo ang lahat. Alam mo ang lahat ng ginagawa mo. At alam mo na sa gabing ito, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Bumaling siya kay Don Emilio at Elena. Pasensya na kung sinira ko ang gabi ninyo. Pasensya na kung ang anak ninyo ay hindi ang taong inaakala ninyo. Ngunit, kailangan kong protektahan ang sarili ko. Kailangan kong protektahan ang hotel ko. Amara, anak, sabi ni Elena. Ang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ikaw ang biktima dito. Alam ko, sagot ni Amara. Ang boses ay tahimik.
Ngunit kailangan kong sabihin ito. Dahil sa loob ng 5 taon, natuto akong humingi ng tawad para sa mga bagay na hindi ko kasalanan. Tumingin siya kay Rafael, ang mga mata ay walang emosyon. Bukas ng umaga, magsasampa ako ng kaso para sa diborsyo, sabi niya. At isasama ko ang lahat ng ebidensyang ito. Ang lahat ng pandaraya, ang lahat ng pagtataksil, ang lahat ng kasinungalingan. Amara, wag. Tapos na, Rafael. Tapos na ang lahat. Kinuha niya ang kanyang bag, tumayo at tumingin sa mga magulang ni Rafael. Don Emilio, Elena, salamat sa lahat ng kabutihang ipinakita ninyo sa akin sa loob ng 5 taon. Kahit na hindi perpekto ang gabing ito, mahal ko kayo. At sana, balang araw, maunawaan ninyo kung bakit ko ito ginawa. Amara, sabi ni Don Emilio, ang boses ay puno ng paggalang, hindi ka namin pababayaan. Kahit na maghiwalay kayo ni Rafael, ituturing ka pa rin naming anak. Napangiti si Amara, isang malungkot na ngiti. Salamat, Don Emilio. Ibig sabihin ito sa akin ng lahat. Lumingon siya kay Carmen. Tara na! Sa labas ng bahay, huminto si Amara. Tumingin siya sa langit, madilim, walang bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi siya nanginginig. Kumusta ka? Tanong ni Carmen. Hindi ko alam, sagot ni Amara. Ang boses ay tapat. Sa isang banda parang may mabigat na tinanggal sa dibdib ko. Sa kabilang banda parang may namatay sa akin. May namatay, sabi ni Carmen. Ang kasal mo, ang tiwala mo, ang pag-ibig mo. At normal lang na malungkot ka. Pero bakit ako malungkot? Tanong ni Amara, ang boses ay nanginginig. Bakit ako malungkot para sa isang taong sumira sa akin? Dahil tao ka, Amara. Dahil minahal mo siya. At ang pagmamahal ay hindi nawawala ng basta-basta. Tumango si Amara. Tumingin siya sa folder na hawak niya. Ang folder na may label na evidence. Ang folder na magtatapos sa kanyang kasal. Bukas, sabi niya. Ang boses ay unti-unting lumalakas. Bukas, magsasampa ako ng kaso. At kapag natapos na ang lahat, magsisimula akong muli. Ganon ang gusto kong marinig, sabi ni Carmen. Umakyat sila sa sasakyan. Habang umaandar ito palayo sa bahay ng mga Villarreal, tumingin si Amara sa salamin. Nakita niya ang bahay. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang bahay na puno ng mga alaala, mga masaya, mga malungkot, mga puno ng kasinungalingan. Paalam, bulong niya. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Kalayaan. Hindi ito masaya, hindi ito madali, ngunit ito ay totoo. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, alam ni Amara na kaya niyang harapin ang anuman. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Amara sa opisina ni Ate Carmen. Sa harap niya ay ang mga dokumento ng diborsyo, ang mga papel na magwawakas sa kanyang kasal. Han ka na ba? Tanong ni Carmen. Tiningnan ni Amara ang mga papel. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma, sa pagkakataong ito ang kanyang pirma ay totoo. Ang kanyang desisyon ay kanya. Oo, sagot niya. Handa na ako. Kinuha niya ang panulat. Inilagay ito sa papel at pumirma. Sa sandaling yon, hindi siya nakaramdam ng sakit. Hindi siya nakaramdam ng galit. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Tapos na, sabi niya. Ang boses ay tahimik. Hindi pa, sabi ni Carmen. Nagsisimula pa lang. Napangiti si Amara. Isang ngiti na totoo, isang ngiti na lebre. Oo, sabi niya. Nagsisimula pa lang. Ang araw na yon ay nagsimula ng tahimik. Ngunit alam ni Amara na hindi magtatagal ang katahimikan. Nakaupo siya sa kanyang opisina sa hotel, ang mga dokumento ng diborsyo ay nasa harapan niya, ngunit ang kanyang isip ay nasa malayo. Hindi pa man siya nakakabawi sa nangyari kahapon, ang pagharap sa pamilya Villarreal, ang paglabas ng mga ebidensya, ang pagkakawatak-watak ng lahat ng pinaniwalaan niyang matibay. Kumalabog ang pinto
at pumasok si Carmen, may dalang folder na makapal. May balita ako, sabi ni Carmen. Ang boses ay seryoso. Kaninang umaga, pormal nang nagsampa ng kaso ang Villarreal family laban kay Rafael. Hindi lang para sa pandaraya, kasama na rin ang paggamit ng pangalan ng kanyang ama sa mga peking transaksyon. Napabuntong hininga si Amara. Kaya pala ang tawag ng tawag sa akin kanina. Ilang beses ako nakareceive ng missed call mula kay Don Emilio. Hindi mo siya sinagot? Hindi ko pa alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Umiling siya. Kahapon, nagalit siya kay Rafael, pero pamilya pa rin nila yon. Paano kung magbago ang isip nila? Tumabi si Carmen sa kanya at hinawakan ng kamay nito. Amara, narinig kita kahapon. Nakita mo ang mukha ni Don Emilio nang malaman niyang ginamit ng sariling anak ang pangalan niya sa mga peking loan? Hindi yon galit ng ama. Yon ay pagkadismaya. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat na yon. Hindi sumagot si Amara. Sa halip, ibinaling niya ang tingin sa bintana, sa mga gusaling naglalakihan sa Manila skyline. Ilang buwan lang ang nakalipas, akala niya ay nakaayos na ang lahat. Ang kanyang kasal, ang kanyang negosyo, ang kanyang buhay. Ngayon, lahat ay nagbago. May iba pa akong kailangan mong malaman, sabi ni Carmen. Ang mga bank accounts mo, ang mga account na pinagsamahan ninyo ni Rafael, ay inilipat na sa pangalan mo lamang. Lahat ng assets na napatunayan nating sayo talaga ay nasecure na. Ang hotel, ang kondo sa BGC, ang lupa sa Tagaytay. Lahat? Lahat. Naumiti si Carmen. Hindi na niya kayang galawin ang kahit anong piso mula sa mga yon. Sa unang pagkakataon sa mga nagdaang araw, nakaramdam si Amara ng kaluwagan. Isang mabigat na kargang, unti-unting nababawasan sa kanyang dibdib. Pero kasabay noon, may kirot pa rin. Ang lalaking pinakasala niya ay hindi na ang lalaking minahal niya, o baka hindi niya talaga nakilala kung sino si Rafael. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Tanong ni Amara, ang boses ay mahina. Sa abogado niya siguro. Kaninang umaga, may nakakita sa kanya na pumapasok sa isang law office sa Makati. Huminto si Carmen. Amara, huwag mo sabihin sa akin na naaawa ka sa kanya. Hindi ako naawa, mabilis na sagot ni Amara. Nagtataka lang ako. Paano tayo nakarating dito? Paano naging ganito ang lahat? Hindi mo kasalanan yon. Alam ko, napayo ko siya. Pero hindi ko pa rin maiwasang itanong sa sarili ko kung may mga senyalas ba na hindi ko napansin? Kung mas maaga ako sanang nakita, hindi mo kasalanan na pinili niya magsinungaling. Mariing sabi ni Carmen. Hindi mo kasalanan na nagtiwala ka sa taong pinakasalan mo. Yan ang normal na gawin ng isang taong nagmamahal. Tumango si Amara, kahit hindi pa rin lubos na kumbinsido. Pero alam niyang hindi na niya kailangang sagutin ang lahat ng tanong ngayon. Minsan, ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang may sagot na sa lahat. Kailangan ko makipagkita sa mga staff ng hotel mamaya, sabi ni Amara, pinabago ang usapan. Kailangan kong ipaalam sa kanila na ako na ang may buong kontrol sa operations. Mabuti yan. Ipakita mo sa kanila na nasa mabuting kamay ka. Pero paano kung may magtanong tungkol kay Rafael? Marami sa kanila ang nakakakilala sa kanya. Alam nila na madalas siyang pumupunta rito. Sabihin mo ang totoo, na wala na siya sa buhay mo. Hindi mo kailangang mag-explain ng lahat. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Napabuntong hininga si Amara. Minsan, gusto ko na lang matulog at magising sa panahon na hindi pa ako aware sa lahat ng ito. Pero hindi mo gugustuhing mabuhay sa kasinungalingan, di ba? Tiningnan ni Amara si Carmen, ang kaibigang naging sandigan niya sa mga panahong ito. Hindi, sagot niya. Ang boses ay matatag. Mas gugustuhin ko ng harapin ang katotohanan kahit masakit. Ganyan dapat, ngumiti si Carmen. Ngayon, tawagan mo na ang mga staff mo. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang boss. Kumalat ang balita ng mas mabilis kaysa inaasahan ni Amara. Pagkapasok niya sa meeting room ng hotel, napansin niya ang mga tingin ng kanyang mga tauhan. Hindi ng paghuhusga, kundi ng pag-aalala. Si Mrs. Ramos,
ang head ng housekeeping na mahigit 10 taon nang nagtatrabaho sa hotel, ang unang lumapit sa kanya. "Ma'am Amara, okay ka lang po ba?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng malasakit. "Nabalitaan po namin tungkol kay Mr. Villarreal." "Hindi na siya Mr. Villarreal," sabi ni Amara, pilit na numingiti. "At oo, okay ako. Salamat sa pag-aalala." "Ma'am, alam niyo po, nung unang araw na nagtrabaho ako dito, kayo ang unang manager na tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang empleyado lang. Kung may kailangan po kayo, nandito lang kami." Napahawak si Mrs. Ramos sa braso ni Amara. "Hindi po kayo nag-iisa." Para sa isang sandali, naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga mata. Mabilis siyang kumurap at tumango. "Salamat, Mrs. Ramos. Ibig sabihin ng malaki sa akin yan." Sa buong meeting, nagsalita si Amara ng may kumpiyansa. Ipinaliwanag niya ang mga pagbabago sa management, ang mga plano para sa pagpapalawak ng hotel, at ang kanyang pangako na panatilihin ang kalidad ng serbisyo. Hindi niya binanggit si Rafael, at walang nangaas na magtanong. Nang matapos ang meeting, palakpakan ang mga staff. Isang palakpakan na hindi lamang para sa kanyang mga sinabi, kundi para sa kanyang pagtayo sa harap nila sa kabila ng lahat. Paglabas niya ng meeting room, nakatanggap siya ng text message mula sa isang numero na hindi niya kilala. Binuksan niya ito at nakita ang pangalan. Sofia. "Kailangan kitang makausap. Pwede ba tayong magkita?" Napahinto si Amara. Ang pangalan na yon, ang babaeng sumira sa kanyang kasal. Ano ang gusto nito? Bakit ngayon? "Carmen," tawag niya, naabutan ang kaibigan sa hallway. "Tingnan mo ito." Binasa ni Carmen ang message at napakunot ang no. "Huwag mong sagutin yan." "Pero, Amara, wala kang utang na paliwanag sa babaeng yon. Wala kang kailangang patunayan sa kanya. Hayaan mo siyang harapin ang sarili niyang problema." "Pero naguguluhan ako. Bakit gusto niya akong kausapin? May gusto ba siyang sabihin tungkol kay Rafael?" "Kahit ano pa yan, hindi mo kailangan. Tapos na ang laban para sa'yo. Huwag mong buksan muli ang pinto na yon." Tiningnan ni Amara ang phone. Ang cursor ay kumikislap sa message box. Sa loob-loob niya, may bahagi na gustong malaman kung ano ang sasabihin ni Sofia. Marahil upang maunawaan, o marahil upang marinig ang paghingi ng tawad na hindi na niya kailangan. Pero alam niya na tama si Carmen. Ang pagbubukas ng usapang yon ay magdadala lamang ng mga lumang sugat. Binuksan niya ang message, pinindot ang delete, at isinara ang phone. "Tama ka," sabi niya kay Carmen. "Wala na akong kailangang malaman mula sa kanya." "Ganyan," ngumiti si Carmen. "Ngayon, gusto mo bang kumain? May kilala akong restaurant na maganda ang view." "Hindi ako gutom." "Hindi yan ang tanong. Kailangan mong kumain. Hindi ka pwedeng magutom habang binubuo mo ang buhay mo." Papangiti si Amara sa kabila ng sarili. "Sige, pero ikaw ang bahala sa dessert." Deal. Sa restaurant, naupo sila sa may bintana, tanaw ang Manila Bay. Ang araw ay papalubog na. Ang langit ay kulay kahel at lila. Tahimik silang kumain. Hindi naman kailangang punan ang bawat sandali ng usapan. Minsan, ang presensya ng isang kaibigan ay sapat na. "Carmen," sabi ni Amara, inilapag ang tinidor. "Minsan, natatakot ako." "Sa ano?" "Na baka hindi ko kayanin. Na baka sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin ako sapat. Na baka ang tagumpay na ito ay pansamantala lang." Tiningnan siya ni Carmen ng seryoso. "Amara, tingnan mo ako. Nakita mo ba kung paano mo hinarap ang pamilya Villarreal kahapon? Nakita mo ba kung paano mo iniharap ang mga ebidensya nang hindi nanginginig ang kamay mo? Nakita mo ba kung paano ka tumayo sa harap ng mga staff mo kanina at nagsalita ng may awtoridad?" Huminto siya. "Ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Hindi yun mawawala sa'yo." Hindi nakasagot si Amara. Sa halip, tumingin siya sa labas, sa mga alon na humahampas sa bywalk. Marahil ay tama si Carmen. Marahil ay hindi niya nakikita ang sarili niya ng malinaw dahil sanay siyang tingnan ang sarili sa pamamagitan ng mga mata ng iba. Sa pamamagitan ng mga mata ni Rafael
na hindi naman talaga nakakita sa kanya. Alam mo, sabi niya, ang boses ay tahimik. Sa loob ng maraming taon, ginawa ko ang lahat para maging perpektong asawa. Inasikaso ko ang bahay, ang negosyo, ang pamilya niya. Akala ko, kung gagawin ko ang lahat ng yon, sapat na ako, na hindi na niya kakailanganing tumingin sa iba. Pero hindi yan ang nangyari. Hindi, umiling siya. At na yon, napagtanto ko na hindi ko dapat ginawa ang lahat ng yon para sa kanya. Dapat ginawa ko yon para sa sarili ko. Hindi pa huli ang lahat, sabi ni Carmen. Simulan mo na ngayon. Tumango si Amara. Ang kanyang puso ay unti-unting gumagaan. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gumaling agad. Hindi lahat ng tanong ay kailangang masagot. Pero sa sandaling iyon, alam niya na tama ang kanyang desisyon. Ang pagpirma sa mga dokumento ay hindi katapusan. Ito ay simula. Pag-uwi niya sa kondo, binuksan niya ang ilaw at tumingin sa paligid. Ang lugar na ito, dating tahanan nila ni Rafael, ay tila mas maluwag na ngayon. Mas tahimik, mas kanya. Umupo siya sa sofa at binuksan ang kanyang laptop. Binuksan niya ang folder na may label nga plans at sinimulang itype ang mga ideya para sa pagpapalawak ng hotel. Sa bawat salita na kanyang itinatype, nadarama niya ang pagbalik ng kanyang lakas. Ang kanyang pangarap, hindi ang pangarap ni Rafael, hindi ang pangarap ng kanyang mga biyenan, ang kanyang sariling pangarap. Sa isang sulok ng kanyang isip, may bahagi pa rin na nagdadalam. Hati ang 11 taon ng kanyang buhay. Ang mga alaala ng pag-ibig, ang mga pangako, ang mga plano para sa hinaharap, ay hindi basta-basta magubura. Pero alam niya na ang pagdadalam, hati ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ito ay pagkilala lamang na may nawala. At sa pagkilalang yon, siya ay nakakilos. Nang matapos siyang mag-type, isinara niya ang laptop at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa dilim. 1,000 posibilidad, 1,000 bagong simula. Tapos na, bulong niya sa sarili. Nagsisimula pa lang. Kinuha niya ang phone at binuksan ang calendar. Bukas, may meeting siya sa architect para sa renovation ng hotel lobby. Sa susunod na linggo, may kausap siyang potential investor. Sa susunod na buwan, plano niyang magbukas ng bagong branch sa Cebu. Sa bawat plano, sa bawat hakbang, unti-unti niyang itinatayo ang kanyang buhay. Hindi mula sa mga labi ng dati, kundi mula sa mga bagong pundasyon na kanyang pinili. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mga nagdaang taon, naramdaman ni Amara ang tunay na pag-asa. Isang pag-asang hindi nakasalalay sa ibang tao, kundi sa kanyang sarili lamang. Sa labas, ang gabi ay madilim. Pero alam niya na darating ang umaga. At sa umagang yon, gising siya. Hindi upang maghintay, kundi upang kumilos. Ang araw ng Martes ay hindi nagsimula sa karaniwang ritual ni Amara. Wala ang kape, wala ang pagbabasa ng balita. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana habang ang sikat ng araw ay unti-unting pumapasok sa silid. Sa kanyang kamay, ang cellphone. Hindi para tumingin ng mensahe, kundi para i-type ang numerong alam niya ng puso. Si Rafael. Tumagal ang tawag ng 3 ring bago sumagot ang pamilya na boses. Amara? Kailangan nating mag-usap, sabi niya, kalmado at malinaw. Bukas 2:00 ng hapon, sa hotel, sa opisina ko. May katahimikan sa kabilang linya. Sige. Wala nang iba pang sinabi. Ibinaba niya ang tawag at huminga ng malalim. Hindi ito ang Amara na sumisigaw. Hindi ang Amara na umiiyak. Ito ang Amara na nagdesisyon at nang desisyon na hindi na ito magbabago. Dumating si Rafael ng eksaktong 2:00. Nakita niya ito sa CCTV ng hotel. Nakapambahay, hindi nakasuit, walang dala. Tila ba alam niyang hindi na ito isang business meeting? Hindi na ito ang lalaking nag-utos ng 100 mesa para sa kasal ng iba. Ito ang lalaking na wala na ng lahat. Binuksan niya ang pinto bago pa man ito kumatok. Tumayo si Rafael sa harap niya.
Mas matanda ang anyo kaysa sa huling pagkikita nila. May mga anino sa ilalim ng mga mata, at ang kanyang mga balikat ay tila babitbit ang buong mundo. Amara? Sabi nito halos bulong. Umupo ka, sagot niya. Itinuro ang upuan sa harap ng kanyang desk. Umupo si Rafael. Hindi siya tumingin sa paligid. Hindi siya nag-ayos ng kanyang damit. Nakatingin lamang siya kay Amara, na ngayon ay nakaupo sa kabilang panig ng desk. Ang desk na dating pinagsaluhan nila ng mga plano para sa hinaharap. Alam kong huli na ang lahat, simula ni Rafael. Alam kong wala nang mababago ang kahit anong sabihin ko, pero kailangan kong sabihin, sorry sa lahat. Tiningnan siya ni Amara. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya kumibo. Hindi dahil nag-aalangan siya, kundi dahil pinipili niya ang mga salita na hindi nadadaan sa galit. Tanggap ko ang sorry mo, sabi niya mahinahon. Hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na. Hindi ibig sabihin na hindi na masakit. Pero pinipili kong tanggapin ito. Nagtaas ng tingin si Rafael, may pag-asa sa mga mata. Ibig sabihin, hindi. Putol niya. Malumanay ngunit matatag. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalikan. Ang pagpapatawad ay ang pagpapaalam ko sa bigat na dala-dala ko. Hindi ito para sa iyo, Rafael. Para sa akin ito. Napatungo si Rafael. Naintindihan ko. Tapos na ang kaso. Tapos na ang lahat, sabi niya. Kaya ko itong ginagawa. Hindi para isara ang libro, kundi para buksan ang bago. Para sa akin, para sa buhay na pinili kong itayo. May katahimikan. Sa labas, maririnig ang mahinang ugong ng hotel, ang buhay na patuloy na umaandar sa kabila ng mga personal na trahedya. Magaling ka, Amara, sabi niya Rafael, pilit ang ngiti. Mas magaling ka kaysa sa karapat-dapat sa akin. Hindi ko ginagawa ito para maging magaling, sagot niya. Ginagawa ko ito dahil pagod na akong maging galit. Pagod na akong bitbitin ang kahapon. Tumayo siya at sumunod si Rafael. Sa unang pagkakataon sa buong pag-uusap, lumapit siya. Hindi para yakapin, hindi para hawakan, kundi para tumayo sa harap nito ng pantay. Alagaan mo ang sarili mo, Rafael, sabi niya. Sana ay mahanap mo rin ang kapayapaang hinahanap mo. Pero hindi na ako ang magiging bahagi nun. Tumango si Rafael at sa kanyang mga mata, nakita ni Amara ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi panghihinayan, kundi pagtanggap. Tila ba alam nitong ito na nga ang wakas? At sa wakas, tinatanggap na niya ito. Paalam, Amara, sabi nito. At pagkatapos ay lumabas ng pinto. Tumayo si Amara sa kanyang kinauupuan, nakatingin sa saradong pinto. Sa loob ng ilang minuto, hindi siya gumalaw. Naramdaman niya ang kakaibang gaan. Hindi ang bigla ang kaligayahan, kundi ang tahimik na kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang bigat na daladala niya sa loob ng mga taon ay unti-unting nawala, parang alon na humahampas sa dalampasigan at tuluyang bumabalik sa dagat. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Carmen. Amara, may pinirmahan na ang judge, sabi ni Carmen. Ang boses ay may halong saya at seryosong tono. Final na ang desisyon. Malayang-malaya ka na. Tumayo si Amara sa harap ng salamin ng kanyang hotel suite. Tiningnan niya ang sarili. Hindi ang babaeng naloko, hindi ang babaeng nagtiis. Ang babaeng nakaligtas. Carmen, sabi niya, may ngiti sa mga labi. Salamat sa lahat. Wala yon, kaibigan. Deserve mo ang kalayaan. Ibinaba niya ang tawag at tumingin muli sa salamin. Sa loob ng ilang segundo, pinayagan niya ang sarili na madama ang lahat. Ang sakit na dumaan, ang galit na kanyang pinakawalan, at ang kapayapaang ngayon ay kanyang tinataglay. Hindi niya ito itinulak palayo. Pinayagan niya itong dumaloy, tulad ng hangin na dumadaan sa mga puno. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang planner at binuksan ang mga susunod na linggo. May mga meeting na naka-schedule, may mga bagong proyekto na nakaplano. Sa susunod na buwan, ang groundbreaking ng bagong branch sa Cebu. May mga bagong mukha na makikilala,
mga bagong hamon na haharapin. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik si Amara sa kanyang ritmo. Gumising siya ng maaga, pumunta sa hotel, nakipagpulong sa mga staff. May mga gabing umuuwi siyang pagod, may mga gabing masaya siyang umuuwi. Ngunit sa bawat araw, may isang bagay na nagbago. Hindi na siya natatakot sa mga gabing mag-isa. Isang hapon, habang kumakain siya ng tanghalian sa lobby ng hotel, may lumapit sa kanya. Si Marco, isang architect na nakilala niya sa isang business conference. Gwapo, magalang, at tila ba may interes na higit pa sa negosyo? Miss De Leon, nakangiting sabi nito. Napansin ko lang na mag-isa ka. Pwede bang sumama? Numiti si Amara, magalang ngunit malinaw. Salamat sa alok, Marco, pero sa ngayon masaya na ako mag-isa. Hindi na pumilit si Marco. Tumango ito at numiti pabalik. Naintindihan ko, maybe next time. Maybe, sagot niya. At kahit alam niyang hindi ito mangyayari, hindi siya nakaramdam ng lungkot. Hindi pa siya handa. At ayos lang yon. Nang gabing yon, umupo siya sa kanyang balkona, hawak ang isang tasa ng tsaa. Tumingin siya sa mga ilaw ng Maynila, ang syudad na puno ng mga alaala, pleyong masaya at masakit. Ngunit sa gabing yon, hindi siya nakaramdam ng panghihinayan. Hindi mo kailangang magmadali, sabi niya sa sarili mahina. May panahon ka pa. At sa gabing yon, sa unang pagkakataon sa mga nagdaang buwan, natulog siya ng mahimbing. Hindi dahil walang problema, kundi dahil alam niyang kaya niyang harapin ang mga ito. Hindi na siya natatakot sa mga darating na araw. Hindi na siya naghihintay ng ibang tao para maging kumpleto. Sa umaga, gumising siya ng may ngiti. Tumingin siya sa salamin at nakita niya ang babaeng nagdesisyon, ang babaeng pumili ng sarili. Hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito ang simula ng bago. At handa na siya. Umaga sa Manila Grand Hotel. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, dumadaan sa malalaking bintana ng lobby at naglalaro sa makintab na sahig na marmol. Nakatayo si Amara sa gitna ng lahat ng iyon, hindi bilang isang babaeng naghihintay ng utos, kundi bilang isang babaeng nagmamay-ari ng kanyang mundo. Hawak niya ang isang tasa ng kape, pinagmamasdan ang mga empleyadong abala sa kanilang mga trabaho. May ngiti sa kanyang mga labi, hindi ang ngiting pilit na dati niyang isinusuot sa mga cocktail party, kundi isang ngiting totoo at magaan. Ma'am Amara, handa na po ang lahat para sa management meeting? Sabi ni Jen, ang kanyang assistant, na may halang paghanga sa kanyang boses. Salamat Jen, puntahan natin. Habang naglalakad siya papunta sa conference room, may sumalubong sa kanya, si Mrs. Reyes, isa sa mga matagal ng empleyado ng hotel. Nangingilid ang luha sa mga mata nito. Ma'am, gusto ko lang pong magpasalamat, sabi nito, bahagyang nanginginig ang boses. Nung panahon na yon, nung may mga tsismis tungkol sa inyo, hindi po kami nangiwala. Alam po naming hindi kayo ganon. At na yon, mas pinatunayan niyo po sa amin kung gaano kayo katatag. Napahinto si Amara. Hinawakan niya ang kamay ng matandang babae. Salamat, Mrs. Reyes. Hindi ko po makakalimutan ang suporta ninyo. Sa sandaling yon, naalala niya ang mga gabing mag-isa siyang umiiyak sa kanyang opisina. Iniisip kung kakayanin pa ba niya. Ngayon, nakatayo siya rito napapaligiran ng mga taong naniniwala sa kanya. Sa conference room, nagtipon ang buong management team. Nakaupo si Amara sa dulo ng mahabang mesa, nakaharap sa mga mukhang puno ng pag-asa. Binuksan niya ang kanyang laptop, inilabas ang mga numero at ulat. Alam ko mahirap ang nakaraang taon para sa ating lahat. Simula niya, ang boses ay mahinahon at malinaw. Maraming pagsubok ang dumating. Hindi lamang sa akin, kundi sa buong hotel. Ngunit, tingnan natin ang ating narating. Inilabas niya sa screen ang mga chart ng paglago. Ang occupancy rate ay tumaas ng 25%. Ang kita ay lumampas sa target. Ang reputasyon ng hotel ay naibalik. At higit pa roon, lumakas. Ang tagumpay na ito ay hindi sa akin. Ito ay sa ating lahat. Sa bawat isa sa inyo na nagtrabaho ng walang pagod, nananatiling tapat sa inyong mga tungkulin kahit may mga pagkakataong tila magulo ang lahat. Pumalakpak ang mga empleyado. Sa mga mata ng ilan, may luha ng kagalakan. Pagkatapos ng meeting,
May kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Binuksan niya ito at nakita si Carmen may dalang folder at isang bote ng champagne. "Congratulations, Amara," nakangiting sabi ng abogado. "Ito ang opisyal na kopya ng iyong diborsyo. Pinal na ang lahat." Tiningnan ni Amara ang papel sa kanyang mga kamay. Ilang buwan na ang nakalipas, ang dokumentong ito ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngayon, ito ay isang simbolo ng kanyang paglaya. "Alam mo, Carmen," sabi niya, ang boses ay mahinahon, "noong una kong nakita ang papel na ito, akala ko ito na ang katapusan ng mundo ko. Akala ko, kapag nawala si Rafael sa buhay ko, wala na akong halaga." "At ngayon?" tanong ni Carmen. "Ngayon, naiintindihan ko na hindi si Rafael ang nagbigay sa akin ng halaga. Ako mismo ang gumawa noon. Siya lang ang nagpapaliwanag noon sa akin kung gaano ako kahalaga. Hindi siya. Ang pagsubok na ito ang nagturo sa akin." Uminom sila ng champagne sa loob ng kanyang opisina. Nagkwentuhan at nagtawanan. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ni Amara ang tunay na gaan ng loob. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap si Amara ng imbitasyon mula sa Manila Business Association. Nais nilang kilalanin siya bilang Entrepreneur of the Year para sa kanyang katatagan at tagumpay sa pagpapatakbo ng hotel sa kabila ng mga pagsubok. Nakatayo siya sa entablado ng Grand Ballroom, nakaharap sa daan-daang negosyante at leader ng industriya. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit na may perlas, hindi masyadong magarbo, ngunit elegante at may tiwala. "Maraming salamat sa pagkilalang ito," sabi niya sa mikropono. Ang boses ay matatag. "Ngunit nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang parangal." Huminto siya. Tiningnan ang mga mukha sa harapan niya. "Isang taon na ang nakalipas. Nalaman ko na ang taong pinakasalan ko ay may ibang babae. Nalaman ko na ang buong buhay ko ay itinayo sa mga kasinungalingan. At sa mga sandaling yon, naramdaman ko na ang mundo ko ay gumuho." Tumahimik ang buong bulwagan. "Ngunit natutunan ko na kapag gumuho ang mundo mo, may dalawang pagpipilian ka. Manatili sa mga guho o magsimulang muli." Pinili kong magsimulang muli. Hindi dahil madali yon, kundi dahil alam kong karapat-dapat ako sa isang mas magandang buhay. Pumalakpak ang mga tao. Ang ilan ay nakatayo, nagbibigay ng standing ovation. Sa likod ng entablado, nakita ni Amara si Carmen na pumapalakpak, may luha sa mga mata. Nang gabing yon, umuwi si Amara sa kanyang kondo. Hindi na ito ang bahay na pinagsaluhan nila ni Rafael. Ibinenta niya yon at bumili ng mas maliit, mas personal na lugar. Pinuno niya ito ng mga bagay na gusto niya, mga libro, halaman, at mga larawan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Umupo siya sa kanyang balkona, hawak ang isang tasa ng tsa, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Manila sa dikalayuan. Ang lungsod ay puno ng mga alaala, mabuti at masama. Ngunit sa gabing ito, pakiramdam niya ay nagmamay-ari siya ng lahat ng ito. Kumatok ang phone niya. Isang mensahe mula kay Marco. "Congratulations sa parangal. I'm proud of you." Ngumiti siya. Ilang buwan na ang nakalipas, tinanggihan niya ang kanyang alok na magsimula ng relasyon. Hindi dahil wala siyang nararamdaman para sa kanya, kundi dahil kailangan niyang matutunan muna maging masaya sa sarili. "Thank you, Marco. I hope you're doing well." Isinara niya ang phone. Hindi na siya naghahanap ng ibang tao para maging kumpleto. Natagpuanan niya ang sarili. Lumipas ang mga buwan. Ang Manila Grand Hotel ay naging mas matagumpay kaysa dati. Nagsimula si Amara ng mentorship program para sa mga batang babae na nagnanais pumasok sa hospitality industry. Nagsalita siya sa mga kumperensya tungkol sa katatagan at pagbangon. Isang hapon, habang naglalakad siya sa lobby, may lumapit sa kanya. Isang batang babae, mga 20 anyos, kinakabahan na may dalang resume. "Ma'am Amara, ako po si Bea. Nag-apply po ako bilang management trainee. Narinig ko po ang inyong kwento at gusto ko po sanang matuto sa inyo." Tiningnan ni Amara ang batang babae. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang parehong apoy na dati niyang nakikita sa sarili. Ang determinasyon na patunayan ang sarili. "Sige, Bea,
Titingnan ko ang iyong resume. Pero sabihin mo sa akin, bakit mo gustong maging bahagi ng hotel na ito? Kasi po ma'am, gusto ko pong maging katulad ninyo. Gusto ko pong patunayan na kaya kong bumangon kahit anong mangyari. Napagiti si Amara. Hinawakan niya ang balikat ng batang babae. Magaling niyang sagot, Bea. Simulan natin ang iyong paglalakbay. Nang gabing yon, nakatayo si Amara sa balkona ng kanyang kondo, pinagmamasdan ang mga bituin. Naalala niya ang mga gabing hindi siya makatulog. Iniisip kung may halaga pa ba siya. Naalala niya ang sakit, ang pagdududa, ang takot. Ngunit narito siya ngayon. Masaya, kontento, buo. Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Ito ang simula ng pinakamagandang kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata na isinulat niya para sa kanyang sarili, sa kanyang sariling mga kamay. At handa siyang harapin ang lahat ng darating. Ang balkonaheng iyon, na minsan ay tahimik na saksi sa kanyang mga luha, na yon ay naging tagpuan ng kanyang tagumpay. Sa bawat hagupit ng hangin sa kanyang mukha, nadarama ni Amara ang bigat ng kanyang nagawang hakbang, ang pagpili sa sarili. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa kanyang dignidad. Naaalala pa rin niya ang gabing yon nang makita niya ang mga reserbasyon ng kasal ni Rafael. Daan-daang mesa, bulaklak, at musika. Lahat nakapangalan sa kanya. Hindi ang sakit ng pagkakanulo ang tumatak sa kanyang puso, kundi ang katotohanang halos mawala na siya sa sarili niyang kwento. Ngunit tingnan ninyo siya ngayon, nakatayo, buo, may ngiting hindi na kailangang patunayan sa kaninuman. Hindi perpekto ang kanyang piniling daan. May mga gabing pinagdudahan niya ang kanyang sarili. May mga sandaling naisip niya kung tama ba ang kanyang desisyon. Ngunit sa bawat pagdududa, may natutunan siyang aral. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nagpahamak sa iyo. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa tanikala ng kahapon. Sa mga kababaiyang nakikinig, nais kong itanong, kailan niyo huling pinili ang inyong sarili nang walang pagkakasala? Sa inyong pag-aalaga sa pamilya? Sa asawa? Sa mga anak? Sino ang nag-aalaga sa inyo? Ang kwento ni Amara ay paalala na ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pundasyon ng lahat ng pagmamahal na maibibigay natin sa iba. Kung naging inspirasyon sa inyo ang kanyang paglalakbay, i-like at i-share ang kwentong ito. Maaari may kakilala kayong nangangailangan ng lakas ng loob na tulad na kay Amara. Ang kwentong ito ay katang-isip lamang, ngunit ang mensahe nito ay totoo para sa lahat ng nakarinig. Naway maging gabay ito sa inyong paglalakbay tungo sa inyong sariling kalayaan. Hanggang sa muli nasyang pagkikita mga kaibigan. Ingatan ninyo ang inyong mga puso at huwag kalimutang mahalin ang inyong sarili.